Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Today is July 17, 2026. Time check po tayo. It's 3:13 in the afternoon. Alas 3:13 ng hapon dito sa Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapatid, my friends, my brothers and sisters. Ngayon po tuloy tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, Lectio Divina, Divine Readings, Sacred Readings, the Holy Scripture. Ang pag-aaralan po nating Ebanghelyo para sa araw na ito ay ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas. Mag-a-advance na po tayo. Tulad ng dati, bago tayo magsimula, samahan niyo po ako sa ating pambungad na panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, come. Fill our hearts with your holy gifts. Let our weakness be penetrated with your strength this very day, that we may fulfill all the duties of our state conscientiously, that we may do what is right and just. Let our charity be such as to offend no one and hurt no one's feelings, so generous as to pardon sincerely any wrong done to us. Assist us, O Holy Spirit, in all the trials of life. Enlighten us in our ignorance. Advise us in our doubts. Strengthen us in our weakness. Help us in all our need and embarrassment. Protect us in temptations and console us in afflictions. Graciously hear us, O Holy Spirit, and pour your light into our hearts, our soul, and our mind. Assist us to live a holy life and grow in goodness and grace. Amen. Come, Holy Spirit, come with your light, with your grace, with your strength, with your consolation, with your charity, that we may be worthy to live a life of holy love. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Peter and Saint Paul, pray for us. God's legions of angels, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tuloy na po tayo. Ano ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas? Share screen po ako sa inyo. Wait lang po. Share screen po ako sa inyo para maipakita ang ebanghelyo para sa araw ng bukas. Okay. Ito po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Ito ay hango sa aklat ng Ebanghelistang si San Mateo, Kabanata 12, mga talata 14 hanggang 21. Kaya tumali sa mga pariseyong naroon ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Kaya tumali sa mga pariseyong naroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Nang malaman nito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin na huwag nilang ipamalita kung sino siya. Sa gayon natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías, "Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking spirito at siya ang magpapahayag ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipag-away o maninigaw, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong marupok, hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap, hanggang katarungay hindi nagtatagumpay ng ganap, at ang pag-asa ng mga hentil sa kanya ay ilalagak." Na mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po tayo. So muli, sa Ebanghelyo ngayon, si Jesus ay gumagawa ng mga mabubuting si Jesus ay gumagawa ng mabubuting bagay kahit sa araw ng Sabat.
Sa maraming pagkakataon talaga si Jesus ay gumagawa ng mga bagay na mabuti kahit na nga araw ng Sabat. At dahil sa ginagawa niyang ito, tinitignan ito ng mga Pariseo bilang paggawa. Minsan nagtanong si Jesus, ano ba ang mabuti sa araw ng Sabat? Ang gumawa ng masama o ang gumawa ng mabuti? Ang gumawa ng masama o ang gumawa ng mabuti? Nasusukol o nasukol sila sa katanungan ang mga Pariseo sapagkat malinaw nga ang kasagutan sa tanong kahit hindi nila ito sagutin ang gumawa ng mabuti. Bakit sila galit kay Jesus? Ilang ulit ko nang nasabi sa mga sharing ko na si Jesus ay nagiging banta sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang otoridad o sa pagkilala ng mga tao. Nais nilang sila lang ang kilalanin ng mga tao, sila lang ang sundin ng mga tao. So gusto nilang mahawakan ang mga tao. Gusto nilang sa kanila maniwala ang mga tao, sa kanila sumunod ang mga tao. Ngunit pagdating ni Jesus, ang mga tao ay unti-unting nakikita ang mga ginagawa ni Jesus. Unti-unting nakikita ang katwiran at ang katotohanan sa mga itinuturo ni Jesus. Ang ang pagnanais na tayo lamang ang paniwalaan ng mga tao, ang pagnanais na tayo lamang ang pakinggan, tayo lamang ang kilalanin ng mga tao. Ang ganitong pag-iisip ay maaaring maging malaking kasalanan sapagkat kung pagkilala lamang ng mga tao, paniniwala lamang ng mga tao ang nais natin sa ating mga ginagawa at hindi kung ano ang tama, kung ano ang proper, kung ano ang appropriate at dapat ngang gawin na ilalagay natin sa kapahamakan ng ating mga sarili. Minsan, isang gustong magpari ang kinausap ng vocation director tungkol sa kagustuhan ng tao, nung bata na magpari. Usually kasi ang unang nakakausap ng mga gustong magpari ay ang vocation director ng seminaryo. Simple lamang ang sinabi ng vocation director, kung itong kagustuhan mong ito na magpari, kung gagawin mo ito para lamang sumikat, kung gagawin mo ito para lamang makilala o ano pa mang layunin bukod sa talagang ibigin lamang ng tuwiran ng Diyos at paglingkuran ng Diyos, kalimutan mo na ang kagustuhan mo. Kalimutan mo na ang kagustuhan mo. Kung sa kagustuhan mong iyan, gusto mo lamang sumikat, kung gusto mo lamang makilala, o ano pa mang layunin na labas o hindi may kinalaman sa ibigin lang ng tuwiran at paglingkuran ng Diyos. Kalimutan mo na ang kagustuhan mo. Ang pagpapari ay hindi dapat magkaroon ng mga kaloobang ganyan. Ang pari o ang pagpapari ay hindi dapat magkaroon ng kaloobang ganyan. Ang sumikat lang, ang makilala o ang matanyag, ang kilalanin ng mga tao at iba pa. Paano ko po nalaman yung salaysay na yan? Kasi ako yan. Ako yung minsang nagpari at yung gustong magpari, ako yon. At yun nga ang sinagot ng vocation director sa akin. Kung gagawin mo lamang ang gusto mo para lang sumikat o para lamang makilala o may ano ka pa mang layunin bukod sa ibigin lang ng tuwiran, kilalanin at paglingkuran ng Diyos, kalimutan mo na. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi iyon sa akin. O maaari din naman yun ay isang bagay na sinasabi sa lahat ng gustong magpari. Hindi ka magpapari para lamang sumikat.
Hindi ka magpapari para lamang makilala o hindi ka magpapari para masecure mo lang ang buhay mo. Siyempre, natural, kung pari ka na, secure ang iyong kakainin. Secure, magiging secure ang iyong mga pangangailangan. So, kung gagawin ito para lang sumikat, kung gagawin ito para lang makilala o ano pa mang layunin bukod sa ibigin lang ng tuwiran ng Diyos, paglingkuran ng Diyos, kalimutan na natin ang anumang kagustuhan natin na paglilingkod sa Diyos. Kung sa likod ng ating paglilingkod ay may mga layunin tayong ganyan. Ang pagpapari o ang pari ay hindi dapat magkaroon ng kaloobang ganyan. Naglilingkod tayo sa Diyos, hindi para sa kasikatan o katanyagan. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos para lamang sa pagkilala ng mga tao. Kundi naglilingkod tayo sa Diyos, kundi iyon lang naman ang dapat. That is what is proper. And that is what is appropriate, na siya ay kilalanin, na siya ay paglingkuran, na siya ay ibigin. Dahil lahat ng anumang meron tayo ay galing sa Kanya. Tayo ay Kanyang mga nilikha. At bilang mga nilikha niya, kailangan nating ibalik ang pagpapalang ito sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga paglilingkod sa Kanya, na sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga bagay na magpapakita ng pag-ibig natin sa Kanya. Ano pa mang dahilan na wala sa punto na higit natin siyang makilala, higit natin siyang maibig at paglingkuran, maaring magkaroon iyon ng o mari talagang iyon ay maging bahid sa ating layunin o kagustuhan. Iyon ay mantsa sa gusto nating mangyari. Ang salita ay, again, yun ay dapat lamang. O sa English, what is proper? What is proper? That we have this deep desire. Magkaroon tayo nitong matinding kagustuhan na makilala ng higit ang Diyos. Na magkaroon tayo ng kagustuhang mapaglingkuran ng Diyos at ibigin ng higit at todo-todo ang Diyos. Dahil siya'y Diyos at lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Dapat lamang siyang kilalanin, dapat lamang siyang sambahin, dapat lamang siyang paglingkuran, dapat lamang siyang ibigin. Hindi proper. It is inappropriate to do otherwise. Hindi natin, the Lord knows us. Kilala tayo ng Diyos. The Lord knows us. The Lord knows what's going on deep within us. Alam ng Diyos ang lahat sa atin. Ano man ang nangyayari sa atin, sa ating loob, sa ating mga iniisip. The Lord knows us deep within our minds and deep within our hearts. Hindi natin mapaglalalangan ng Diyos. Hindi natin mapaglalalangan ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat sa atin. At kaya naman dahil ganon, kailangan lang natin din magpakatotoo sa Kanya. Dahil di naman natin magagawang hindi magpakatotoo sa Kanya. Alam niya, alam at alam niya kung hindi tayo nagpapakatotoo sa Kanya at sa kapwa natin. Kung hindi tayo nagpapakatotoo sa kapwa natin. Hindi pwedeng naglilingkod tayo sa kapwa natin. Pero may layunin tayong makasarili. Hindi pwedeng, Lord, naglilingkod ako sa iyo. And therefore, may hinihingi ka na bilang kapalit. Oo, may kapalit ang mabuting paglilingkod at pag-ibig sa Diyos. Pero wag natin iyong layunin. Huwag nating i-intensyon na maging ganon. Kundi ang maging intensyon natin na paglilingkod at pag-ibig natin sa Diyos, dapat lang
yun ay dapat lang naman. At the end of the day, we can say, I've been honest with you, Lord. Naging tapat ako sa iyo, Panginoon. Pinilit kong magpakatapat. Ginawa ko ang lahat para maging tapat sa iyo. I did try to be honest with all that I have, Lord. And perhaps the Lord will say, that's good enough. Nagpakatapat ka. Nagpakatotoo ka. And perhaps the Lord might even say, it is more than enough. Naging tapat ka sa kakaunti, maaaring maging tapat ka rin sa malaki't marami. Katapatan ng kalooban. Mabuti nang may hindi tayo nasabi o nagawang mabuti, pero naging tapat tayo sa pag-amin na, Panginoon, ito nagawa ko at maaaring ito'y mali. Ngunit isang katotohanan ng sinabi mo, kesa naman isang magandang bagay, pero isang kasinungalingan. Ulitin natin ang punto na yan. Ang punto ng katapatan. Alam ng Diyos ang lahat. Hindi natin mapaglalalangan ang Diyos. Huwag mo ring lokohin ang sarili mo na mapaglalalangan mo siya. Alam niya ang lahat sa atin. At kaya naman dahil ganon, kailangan lang din nating magpaka-totoo sa Kanya at magpaka-totoo sa ating kapwa. If we can say again, I've been honest with you, Lord. I did try to be honest with all that I have. With all that I have, tried to be honest. Perhaps the Lord will say, that is good enough. And that is more than enough. Naging tapat ka sa kaunti, maring maging tapat ka rin sa marami't malaki. Diyan na po natin tapusin. Galit sila kay Jesus, ang mga Pariseo. Ngunit ang kanilang intensyon, ng kanilang pagkagalit sa Panginoon ay makasarili. Makasarili in the point. Gusto nga nila. Sila lang ang kilalanin ng mga tao. At muli, iyan ang maaaring aral ng Ebanghelyo. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos para lamang makilala. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos para lang magkaroon ng katanyagan. Kung yan ang ginagawa natin para lang tayo makilala, para lang tayo magkaroon ng katanyagan, bitiwan na natin ang paglilingkod na ginagawa natin, sapagkat yan ay hindi dalisay na paglilingkod. So magandang hapon po sa inyong lahat. Diyan na lang po hanggang sa muli. Brother Aaron po ito. Hanggang sa muli. Paalam po sa inyong lahat. But anyway, bago pala tayo magtapos, let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for your special presence as we are read your word, and pondered on it in our hearts. We thank you for the opportunity to know your word and your ways better. Strengthen our will that we may put into practice what you have revealed to us through the sacred scriptures. Amen. Mama Mary, pray for us sinners. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Brother Aaron, hanggang sa muli. Salamat po sa inyong lahat.